Pagkatapos ng handaan, dumiretso tayo ng Lubao, Batangas para makapag-relax naman tayo dito. Ganda ng dagat oh. Pero bago yon, dumaan muna tayo sa mga sikat na simbahan tulad dito sa Padre Pio. Pati na din dito sa simbahan sa San Juan, dumaan din tayo. Sa pagdating natin sa Lubao, Batangas, napakakalmado ng dagat at ang lakas ng hangin. Ang sarap magduyan dito. Naganda rin ako ng pagkain katulad ng liempo. Ang sarap mag-ihaw. May baon rin kami sisig mga kapanalig. Ito yung pinadala sa amin ni Mike Kalikot. Ito na ang kakainin namin sa pagdating ng gabi. At sa pagdating ng umaga, hindi pwedeng hindi natin maranasan yung tubig dito sa Lubao. Kaya magsiswimming tayo. Kung gusto mo ma-relax at malibang, nood ka lang dyan ha. Umpisahan na natin. So high, feet on the ground, but I still get by. Rules were made for someone else to try, but not me, not me. Ganda! Ang ganda! They say slow down, son, take your time, but I was born running every stop sign. Sky is the limit, no chance to hold. Uwi na kami! Papaalam muna tayo kay Mike. Right, siyempre kayo ha. Bye-bye! Okay, gutom ha. Oo, syempre. Dahil mo mga ako eh. Yan ang gusto ko sa'yo eh. Pare, bye-bye! Anak ko, tulog na. Ay! Pare! Bye-bye! Bye-bye! Mare, bye-bye! Mare, bye-bye ha. Oh, Risha, bye-bye! Mayor! Bye! Ingat kayo ha. Oo, salamat. Ate Julie, bye-bye! Alis na kami! Oy! Bye-bye. May nakalimutan ba akong paalaman? Kailangan sa... Ayaw, helmet pala. Kay JP, magpaalam ka kay JP. Hindi, kasama ko yung... Kasama ka. Oo. Salamat. Richard! Nagrasa, ano na kami? Si Mariano yan. Si Mariano. Mariano G! Dadaan muna kami ng Padre Pio para makapag-pray. Tama. Dahil ngayon ay Sunday. Tama. Just hope and pray and don't worry. Yeah. Kailangan natin mag-pray. Good morning mga kapanalig, 8:45 54 pala, nalito na ako sa'yo. Papunta kami ngayon ng Lubao, Batangas. Pero bago yun, dadaan muna kami na simbahan ng Padre Pio para makapagdasal. Dahil ngayon ay Sunday. Bago tayo dumiretso sa ating mga plano ngayong araw, unahin muna natin ang Diyos. Okay, kasama natin si Kuya JP. Si Kuya Utol ay susunod na lang dahil pumunta sa Lipa, umuwi muna para mag-ayos ng gamit. Kaya tara na, biyahe tayo. Ayos, natuloy din yung plano namin ni Kuya JP. Mukhang maganda naman ang panahon ngayon. Huwag lang talaga maiipon yung kulay itim na yan na nasa taas, kundi uulan na naman. Ang galing kasi kahapon maganda ang panahon. Umulan man, hindi naman matagal, ambon-ambon lang. Talagang inadya na makapunta kami sa birthday ng anak ni Mike. Na-shoutout ko na sa Team Kahon, no? Yara! Woohoo! Yung pupuntahan natin ngayon, napuntahan na namin nung nakaraan. Kasama namin ng Team Kapanalig, no? Sila Daddy Oms, sila Kanoy. Ngayon babalikan lang natin kasi mas gumanda daw dun sa lugar na yun. Mas i-enjoy namin ngayon yung lugar.
Nung nakaraan, pagdating kasi namin doon, maaga pa lang lasing na kami. Hindi na namin na-enjoy yung lugar, tsaka hindi kami nakaligo ng dagat. Ngayon, susulitin natin at enjoyin natin yung ganda ng lugar. Okay? Nasa, wow, heaven again! Sarap to na. Puting-puti ang usok. Tiyempong-tiyempo. Parang umutot ng kulay itim eh, no? Ayan, 3 oras yung biyahe natin papunta ng Lubo. Kaya malayo-layo. So after na itong ano natin, lakad na to, balik agad tayo ng Bulacan. Kasi kakabit ko pa yung installation, tapos bibili pa tayo ng ibang gamit. Ayun, meron kasing sa atin, nagbigay ng pambili ng drum. Maraming salamat. Saka ko na siya babanggitin yung kanyang pangalan. Tatanong muna natin kung pwede siya ipakilala. Nagbigay siya ng budget, pambili ng, hindi lang drum mabibili dun eh, marami pa. Basta sa susunod na vlog, papakita ko sa inyo mga kapanalig. Kaya kailangan rin kasi yun dahil lang hirap nga sa tubig, may oras lang. So anong oras na kuya? 9:15. 9:15. So dahil muna tayo simbahan, bumili na rin tayo sa mga bata na itong kandila. Bago tayo mag-travel, dasal muna tayo. Sakto, Sunday ngayon. Maganda yung pagkakataon na makadahal muna tayo sa simbahan. Nagsimula ang Padre Pio Shrine bilang isang maliit na kapilya sa Barangay San Pedro. Bago ito naging sariling parokya, ang mga barangay na sakop nito ay nasa pangangalaga ng St. Thomas Aquinas Parish sa poblasyon ng Santo Tomas. Napakahalaga rin ang shrine dahil nagdalaman ito ng mga first-class relics ni Padre Pio. Noong 2010, 2 first-class relics ang ipinagkatiwala sa shrine. Noong 2018, libo-libong deboto ang dumagsa nang dalhin sa Pilipinas ang Incorrupt Heart Relic ni Padre Pio. At kabilang sa mga pinuntahan nito ang shrine sa Santo Tomas. Hila po. Hindi ko na sinayang yung pagkakataon, bumili na rin ako ng rosaryo para meron tayong baon sa mga biyahe natin. Daya busog ako. Ano ba dyan? Lomi. Mami. Oo nga eh. Wow. Sarap ng mami oh. $9.57. Punta na tayo ng Lobo para makapag-camping na. Let's go. Dami oh. Dami nagsisimba dito. Geng. Naligaw na tayo? Konti. Let's go. Oh, ha? Dalawa pa. Sige. Nasaan mo na? Aabot pa to. Nasaan mo na tayo? Magkikita-kita. Hinatid pa kasi ni Utol si Vincent.
Kung walang pasok po si Vincent, pwede sana namin isama. Eh may pasok. Kaya natin muna pa uwi. Dito na tayo sa Lumbang mga kapanalig. Lumbang! Ang sarap ng hangin! Ganda na ng panahon ngayon. Salamat, Lord! Nakalagay dito, Talisay, Star Tollway, Lipa City proper, Lumbang, Santo Tomas dito sa likod natin. Ito, Talisay, Lipa proper, Talisay. Ang ganda! Lalo na pag maaraw siguro, no? Ganda niyan. Ganda ng bundok. Ang tawag sa bagong daanan na to ay Lipa City, Padre Garcia Bypass Road. Isa itong malaking proyekto ng DPWH na naglalayong gumawa ng alternatibong daan mula sa Lipa City papuntang Padre Garcia at maibsan ang trapiko sa mga pangunahing kalsada. Sa susunod, marami na rin mga dito, establishment. Mga nagsisimula mga tindahan. Mag-start muna yan sa mga kainan, tindahan ng prutas, di ba? Tapos may magtatayo na dyan ng mga malalaking restaurant. Kaya nag-start na sila eh. Ano tatayo? Di katulad yan, mukhang malaking project yan Dami rin nagbabike dito. Go! Habol! Woohoo! Ganda ng daan. Ng bakal Magkano kaya kilo nito? Wow! Kung mabubuhat ko lang talaga yan, kinuha ko na papakilo ko yan sa isa. Ganda Wow! Masarap sa mata. Maganda. Wow, may sapa. Medyo marami lang. Ha? Oh. Lalim, no? Taas. Patakot. Padre Garcia Town proper. Lumabas na tayo dito sa bypass, pero si Kuya ay may nakitang halo-halo. Gusto niya tikman ang halo-halo dito. Kahit tayo, hindi naman tayo nagmamadali. At si Utol, palis pa lang yun sa bahay. Halo-halo. Best ng Padre Garcia. Tingnan nga natin. Ang masasabi ko lang dito sa halo-halo masarap naman talaga siya. Hindi siya ganong matamis, hindi rin matabang. Basta sakto lang. So nandito nga kami sa ano tawag dito? Halo-haloan. Na kanina bumili ako ng hindi ko sa inyo napakita. Ay, ka ba niya? Yes, yeah, rosary. Meron pa isa para sa bahay kasi malapit kami doon sa puno, baka mamaya may tatay. Kaya bumili ako. Sabit natin sa pintuan. Yan Yeah, mura lang naman siya. Sabi may picture ni Padre Pio. Ayan. But gusto ko nga sana siya isuot, hindi lang kasi sa ulo ko, laki. Sabit natin doon pa sa loob. O kaya doon sa taas. Para kahit pa paano meron tayo doon na rosary. Ito lagi ko nasuot to. Gusto ko sana yung sa nawawala naman pag rosary na nasa liig. Yung binigay sa akin nitang nawala yung pinaka-cross. Parang feeling ko ayaw sa akin. Kanina, tinatanong ko yung sarili ko at si Kuya JP at kayo kung ano yung bundok na to. Natanong na natin si ate dito sa may The best. halo-halo dito sa Padre Garcia. Mount Makiling pala itong bundok na nakikita natin mga kapanalig. Ang ganda. Ang galing. Ganda na pagkakagawa ng dito, bypass kasi napakalawak. Hindi ka mag-aalangan na mag-drive kasi napakaluwag Kahit gumulong-gulong ka dyan Wow, jogging. Pagod ka dyan.
Ang pagod. Bigla ko inantok sa halo-halo. Bebechin niya. Oh, bechin nga. Oh, goodness. Nakakain na tayo ng halo-halo dito sa Padre Garcia Best Halo-Halo. Pag dumaan kayo dito sa bypass, sa pinakadulo, makikita nyo ang the best halo-halo. Masarap siya, masawap. Ikaw utol, kakaalis lang sa bahay. Hintayin natin. Dadaan pa tayo sa isang simbahan, sabi ni kay JP. Ayos yun, para marami tayong simbahan na napuntahan ngayong Sunday na ito. Nadagdagan yung energy ko dahil sa halo-halo ah. Kanina medyo inantok ako pagkakain ko pero nakapagpahinga, bumalik na naman ang energy. Ito na pala yung simbahan, ang ganda. Ang San Juan Nepomuceno Parish Church sa San Juan, Batangas ay may kasaysayang nagsimula pa noong 1943 nang unang maitayo ang simbahan sa dating bayan ng Pinagbayanan. Pero noong 1883, sinalanta ng matinding pagbaha ang Pinagbayanan at lumubog ang lumang simbahan. Napagdesisyonan na ilipat ang bayan sa mga ligtas na lugar. Noong 1890, inilipat ang simbahan sa kasalukuyang kinalalagyan nito. .34 na, hintay lang namin si Kautol na makarating, no? At sabi ni Kuya, ayon sa aking nasa 1 oras na lang ang biyahe natin. Malapit-lapit na rin. Oo. Navigator. 1 oras na lang ating babiyahin para makarating tayo ng Lubo, para makita niyo na yung ating pupuntahan doon. Kaya tawagan ko si Kuya, malapit na raw siya. Tumuloy na pala sa Lubo. Talaga sabi ko na eh. Nandito pa kami sa simbahan. Sige, magkatay na lang sa dyan. O maghintay ka na lang dyan. Alam mo naman yung pinuntahan natin dyan, di ba? Hindi, wag pakasada na. Sabi sa'yo sa simbahan, nagdesisyon ka naman. Dati hintay mo kami. Tawag ako ng tawag sa'yo eh. Sabi ko, ako, hindi lang sumasagot. Sige na. Sige na, nandyan na kami ng mga 5 hours. Hindi, 1 oras lang. Mga 1 oras doon, hintay mo na kami dyan. Saan mo kami hintayin? Sa daan lang. Doon sa bakit? Doon na sa resort? Diretso na siya. Hindi sumunod sa instruction si Utol. Sabi namin, dito kami magkita eh. Dumiretso na sa sa Lubo. 1 oras kami naghintay dito. My goodness, Utol. Kami sa simbahan eh. Bakit ka dumiret ka? My goodness. Ang tagal namin nakatayo doon. Tapos kumakain-kain ng mga kutkuten. Yung pala nasa Lubo na bumabiyahe. Ang oras natin 1:01. Maaga pa naman. Makarating tayo siguro doon ng mga alas 2. Mamimili muna kami sa Dali ng mga bilihin, na pwedeng bilhin. Dito tayo sa Dali. Bibili muna tayo ng mga natin pambaon. Bala ko kasi mag-iihaw-ihaw eh. So mag-ihaw tayo, may dala kasing ihawan si Kuya JP. Ako may kala naman akong dala. Bibili na lang tayo ng uling para makapag-ihaw tayo doon bago mag-dinner. Uy! Eto, how much is this? 175. 175? Okay, muro. Talaga? 175? Perfect. Uling, may uling kayo dito. 175 lang, tignan nyo. Oh, kaya ilang kami? 3, may isa pa. Pagawang kami sa isa. Pang ulam namin yan.
Pwede Gcash iwatan kayo? Matangge? Ano? Pwede iwatan. Gcash po kaya ako dito. Mamaya na ako mag-Gcash. Cash na lang po. Let's go! Woohoo! Nakabili na tayo ng karne. Dagat na! Uy! Rough road! Kita na natin dagat dito. Develop pala yung daan dito. Masarap kumain dun ah. Omatsu. Laki ng ginagawang ano dito. Rip-rap. Laki ng ginagawa, no? Kambing! Oh yeah! Oh yeah! Ang dami ng resort dito sa banda dito. Tubig na tayo, malapit na tayo sa tubig. Pinabay-bay na natin yung gilid ng dagat, oh. Ito, oh. Lakas ng hangin! Puro lubak. Oh, di pa pala okay ang daan dito. 2 kilometers, makakarating na tayo doon sa magpapahingahan natin. Mag-overnight lang tayo doon, oh. Oh, yeah. Isang gabi lang. Woohoo! Rock roll. Talagang susubukan ng ating motor. Hey! Woohoo! Ginawa ang ADB para dyan. Let's go. Opya. Ay. Yun, oh. Dali. Wow, ang ganda. Dagat yarn. Malapit na tayo. Amazing. Sarap naman tumambay. Sarap maligo. Init ng panahon eh. Nung nakaraan wala na ulan, ngayon ang init naman, oh. Sarap mag-goli. Diba? Tayo nang bumaba. Rough road. Hindi pa to nararating ng pagde-develop ng ng daan. Oh yeah.
Dito talaga masusubukan yung motor natin, oh. Rough road ba yan? No problem. Boss, sarado yung daan sa kabila. Dito lang talaga yung daan. Sige, thank you. Nawala na si kuya. Panahinto ko kasi. Naiwan tuloy tayo. Dito na nga. Ay, nakita ko na si kuya. Woohoo! Lapit na kami. Tubig. Tubig. Basa yarn. Wrap round. Dito na tayo. Ang galing mo sumunod, tol. Ang galing mo sumunod sa instruction. Sabi sa simbahan, tumuloy ka. Hanap ako nakahanap sa inyo doon sa simbahan eh. Hindi pa kami nakakarating, ibig sabihin. Nagano kami. Nagano pa kasi kami. Nagalo-halo. Halo-halo. Ano pa kami Saan tayo kuya? Nang babae pa kami. Ng babae pa. Hindi ako niyaya. Yung uli ka ila. Yung dati. Doon pa yun. Kanina ka pa dyan? Nakatayo? Palipat-lipat na ako. Tara, tara. Malayo talaga ang biyahe papunta dito sa Lobo, Batangas, lalo na nga't galing pa tayo ng Bulacan. Pero pagdating mo naman dito ay mapapawi talaga ang pagod mo dahil sa ganda ng tanawin. Kulay asul ang dagat at ang linis pa ng kapaligiran. Sino ba namang hindi mag-i-enjoy dito? Kung maalala nyo mga kapanalig, yung mga dati pang nakatutok sa channel ko, dito kami pumunta nung nasa challenge ako ni Idol, no? Una namin pununtahan. Saan tayo unang pumunta, tol? Doon sa kakilala mo? Sa Batangas din yun, no? Lubo na rin yata. Tapos na gano kami, Monte Maria, di ba? Pagkatapos, dito na. Ano yung mga pang last day namin, dito kami magkakasama kami dito. Wala pang bayad dati yung pagsabit ng duyan dun. Kasi kami ang kauna-unahan na pumunta dito na duyan lang yung gagamitin, hindi tent. Tapos babawi tayo sa paliligo ng dagat kasi hindi ko na-experience maligo dito nung nakaraan. Kasi panay inom kami ng mga panahon na yun. Ngayon hindi. Susulitin natin yung lugar. Kay sakit namang isipin na sa puso mo ako'y pangalawa. Sabayan natin yung video, okay? Hadabra. Lagum. Magi. The best din talaga pag lagi ka may dalang duyan kasi napakadali niya itong i-setup. Makakapagpahinga ka agad. Oh my goodness. I love it. Ano yun? Ay, isa na pala upo mo dyan. Tubig ko. Anong kukunin natin tubig? Yung hindi maalat. Bago eh. I-set up natin ang upuan na malupit. Ano to, para si Transformer.
Op! Ah. Kinate. Oo. Gano'n naman talaga lahat ng bypass na ano, may dulo. Pero okay na, ang ganda naman. Relaxing yarn. Oh, ay, salamat po. Okay. Relax muna tayo, mamaya na tayo gumawa ng mga kung ano-ano. Nakapag-setup na tayo ng duyan, yan, pati si Utol nakapag-setup na, si Kuya. Ang mamaya pinaka-setup na lang namin yung tarp, no, ba, para safe tayo kung sakaling umulan ay meron tayong sisilungan. Tapos yung mga lulutuin namin mamaya i-ready pa namin. Maaga pa naman. Ang oras natin ay 2:52 pa lang ng hapon. So sabi ko kay Kuya, gusto kong makarating ng maaga-aga dito para makapagpahinga. Minsan kasi pag medyo late na tayo dumating mga 4 o 5, late na tayo makapag-setup, tas ano, gabi na, pahinga na lang. Hindi katulad nito na maaga pa, kita natin yung view, may enjoy natin, 'di ba? Ayan oh. Aha! Ang ganda niya. Kasi may video ko dun sa ano. Makikikanta ako dun mamaya eh. Ato ililibot tayo ni... Ano pong pangalan niyo, Mother? Opo. Lucy. Lucy, siya ang may-ari nitong napakagandang resort dito sa Lobo. So pangalawang Iha Beach House. Unika Iha Beach House. Beach House. And so isa-isayin natin yung ano nila, yung mga kubo para malaman niyo kung magkano yung rate dito. So saan po tayo mag-umpisa, Nay? Dito. Dito, ayan. Ito po, magkano po ang ano dito, single nyo? Overnight, 1.8. Ito po, 1.8. Oo. Ano? Plus may entrance. TP House, ventilador lang. Ventilador lang po. Ito po yun, 1.8. Okay. Parang may guest pa ata na paalis agad. So, ito mga kapanalig, 1.8 ang pasilip po ang singil ni nanay. Overnight po ito. 1.8. Ang ano nila, electric pan lang. Sige. So 1.8 yan So para makita nyo lang, may idea kayo. So dito mga kapanalig, ano yan, couple lang yan. Mga dalawa lang kasya dito, no? Tatlo. Tatlo katao. 1.5. Ito po 1.5. Kaso nakalak yata ito. Nakalak. Parehas lang naman. Ano po pagkakaiba niya? Ba't yun ang medyo malaki? Ito medyo malaki yun. Ito medyo maliit. Okay, 1.5. Electric fan lang din po yan. Okay. So ito dalawan lang po ito malamang. Pwede rin may halimbawa may bata. Ano? Opo. Oo, may bata. Pwede nga. Ito po. Open kubo ko yan. Overnight dito 2,000. 2,000. May entrance pa yon. Oo. Ay, saglit na yung kubo. 1.8 may entrance pa. Oo. Per person po yun? Oo. Magkano po per person? 100. So 100 pesos. Pero kung ano naman, halimbawa nagbubok at may pwede namang May discount. discount. Baka kami rin ay meron. Tatawa si nanay. Ikot tayo. Sige po, ikot tayo. Wait na, si nanay lang in-interview ko. Sumasagot yung mga aso na eh. Lababo. Ito may CR tsaka lababo na rin. Yan, ang aking amenities na Opo. shower, ay CR, may lababo. Ayun. Ito po, Ito ay 3,000 overnight. overnight. Pang pamilya, pang barkada. 3,000 overnight plus entrance per head Ito mukhang malaki-laki to na ya. Ito naman, may higaan to, may Nakabukas kaya? Yun. So ito talaga pang pamilya kung gusto nyo ma-relax kayo talaga at may tutulugan kayo. Ayan o. Yun. with aircon. With aircon. Ito pa magkano po ang upa dyan? Bali 4,500 to. 4 overnight. For overnight plus entrance. Plus entrance kada May isang tao. aircon. May aircon na. Papasok ko na yan. pasok. Ayan o, may aircon na. Tapos double ano siya. May ventilador. Oo, may ventilador. Depende sa inyo kung gusto niyo ventilador pag nilamig kayo sa madaling araw, o di ba? Oo. Yan, dito tsaka dito. Dito dalawa, kasya. Dito mga Kasi ang apat. apat. Mga apat. Oo. O yan. Yan. Magkano po ulit? 4-5. 4,500. Okay. So tapos meron pa kayong tambayan dito sa labas, oh. Ayan. Ano, Opo. sala. Pinakasala. Yan, pamilya, barkada,
Punta kayo dito kung ano ha. May Facebook page po kayo. May, doon sa baba mamaya. Ipapakita ko na lang po yung pinaka ano nyo, no? Yung tarpaulin. Picturean mo yung tarpaulin ko. Opo. Meron pa po ba? Ay, yung ano na may UNCR. Etong ano? Ito po, pinapaupahan nyo rin to? Itong kabila. Ito naman, kung ayaw nyo ng kubo. May, may siminto. Oo. With balcony, no? Ito. Galing. Ito mukhang ano to, syempre pricey to kasi ano na to eh. Talagang parang hotel style na ano. Ito kaya magkano? Ayan. Oo. Oh, yung ganda pa ng anong aircon, no? Daikin yung aircon ko. Opo. Magkano naman po ito? Dalawang kama na queen size. Queen size. Dalawang kama. Kaya ano diyan. Ito po magkapatong. Oo. Yung isa ay ano dito. Ipapatong na lang po dyan. Hindi. Oo. Tapos may CR na solo. ayan. Magkano naman po ito? R. Ayan, may CR kayo solo. Kasi kung sa kubo-kubo. Yung kubo for yun. Ito ang 4.5. 4,000 na po yung sa kabila. Okay. With entrance. With entrance. Ito naman 4.5. Without entrance na po yun. May kasama pa rin entrance. Ano rin, depende sa pagbubok natin. Depende sa usapan. Kung may entrance o wala. Yun. May exhaust fan. Opo. May saucepan din. Tingin po. Ayan. May exhaust fan. May shower. May bidet pa. Wala problema sa paghugas ng ano. May shower pa. May exhaust fan. Kaya kahit ano kayo, sumingaw yung ano dyan, walang problema. Maano yan ang exhaust fan. Eto, parehas lang sila, Nay. Ay, yan kinuwarto ko. Yan na po ang pinakakwarto nyo. Oo, dahil na-opera dati ang bahay ko, yung kubo doon. Opo. Magkano po upa sa kwarto nyo? Yung inuupa nyo po, magkano po? Kayo po, umuupa rin kayo sa kwarto nyo? Hindi. Ay, kasi sa inyo na yan. Oo nga pala. Oo nga pala. Si nanay kasi ang may-ari. Ayun, so. Ang aking paligid. Ganda. Papakita ko sa inyo yung tawag dito, yung contact ni mother at saka yung Facebook page po. Doon na lang kayong tawag dito, kumontak sa kanila para makapag-usap kayo, mag-book kayo para makarating dito. Pag nag-book, may sasagot yung anak ko. Yan, siya ang mag-ano ng Siya na pong bahala. sasagot. Opo. Tawag dito? Nag-inquire po. Nag-inquire. Opo. Sila, dalawang sasagot dyan, yung anak ko at yung ano. Okay. Naoperahan ako. Nung paglabas ko, dito na ako nagkwarto sa Dyan na po. Oo. Pero noon, paupahan ko rin yan. Opo. Inisa ko, ito na ano. Saka doon sa taas. Opo. Magkano entrance nyo dito, Nay, pag kayo? Saan? Ay, 100. Ikaw, wala ka pong entrance. Ha? Wala ka pong entrance pag ikaw. Saan? Hindi siya nga pala may-ari. Hindi siya. Naguguluhan. Joke lang po Ayan. Doon sa, diba, doon sa tindahan ko. Opo. May kwarto rin doon. Yung, Meron din sa taas? oo, napansin mo? Opo. May kwarto din doon, may pinaka-terrace. Pwede ba natin, kung sino pwede makasama doon? Doon. Kaapo, pwede natin makita sa kanila para kung sakaling kaya nyo pa po ba ang Kaya ko naman umakyat? Napa-exercise na natin si nanay. Ano tayo? Umakyat. Sub mo na si nanay kay kuya. Kuya, sama mo naman ako para malaman natin kung magkano yung mga rates sa taas. Dali. Alam niya rin niyo po? Dito mo lang naman ang kwarto. Yun saan yung 4-5 dito? Ay, ang ganda ito. Ang ganda. Magkano to, boss? 4-5. Wala siyang sariling CR. Meron din. Meron. Ito yung 4-5 nila plus entrance. Yung CR, dito. Lalabas ka lang. Ito sarili yung CR. Okay, dito sa kabila. Ito yung 4,000. May aircon pa yan. Kagandahan dito kasi paglabas nyo, beach na tapos pwede kayo tumambay dito sa labas. Tara.
Nasama na tayo. Okay, na bahala. Nabigay ko na sa inyo yung idea kung magkano yung rate ng mga rooms nila dito. Contact na lang kayo. Ito yung aking ano. Apo, Nay, napakita ko na po. Page na. Apo. Ayan. Tapos, may CR ako doon sa... Opo, yung CR na yun, meron din sila. Oo, may lababo. Oo, kanina naman nasabi na ni nanay kung magkano yung tent na ganun kalaki, 500 yon. Oo, yung large, 500 din. Yung gazebo tent, Opo. 700. 700 yung mas malaki. Oo, yung gazebo tent na. Opo. Tapos plus entrance. Oo, tapos pag sasakyan, overnight, 500. Ang sasakyan. Katulad ng Ito po, ganyan. yung mga pick-up. 500. Pag may tarp yung uning, Opo. 600. 600? Oo. Yung sasakyan po. Oo, pag may uning. Okay. So yun. Tapos ang duyan, 200 mga kapanalig. Yun. Tapos plus entrance din. 100. Yun. Napahimbing ang tulog ni Utol dahil sa lakas ng hangin. Hindi mo na kailangan ng electric pan dito. Naisipan ko maglakad palapit sa dagat para makita natin kung anong itsura nito. Swerte rin ng mga taong nakatira dito at may-ari ng lupa dahil bukod sa negosyo ay gigising ka ng umaga na ganito kaganda ang tanawin. So mag-5 na mga kapanalig, no? At maya-maya magluluto na tayo. Yung binili nating ano ba yun, liempo sa Dali, iihaw natin yun para may ulam natin mamayang gabi. Para maaga rin tayo makapagpahinga. Ganda dito. Subukan nyo mga kapanalig kung naghahanap kayo ng lugar sa Lobo na mapupuntahan dito sa Onikaiha. Subukan nyo. Mabait si nanay kausap. Tsaka maganda sa area. No? Napanood nyo naman, di ba, kung magkano yung mga rate. Kaya punta na kayo. Ay, lumbing naman na. Ang cute ng pusa, oh. Barako. Barako ka ba? Barako. Lalaki. Okay, bili muna tayo ng uling kasi baka mamaya walang uling dito kala nanay. Makakahanap pa tayo doon sa kabilang tindahan. Pag gabi na kasi, mahirap na. Baka magsara na iba. Mas maganda na yung maagap. Mamaya iyaw na natin yung ating bayboy. Sapat na to kasi konti lang naman yung ihawin natin eh. Makakapag-umpisa na tayo maya maya bago magdilim. Ano muna natin? Ilang beses mo na nagamit to? Dalawa pa lang. Ito yung ihawan ni Kuya JP, niram muna natin. So ganun lang pala kadali yun. Disakto. Very good. Three days. Malaki to. Pwedeng maraming mailagay na handa. Ibagbabago. Nagsumbrelo na tayo para wala lang. Yan ang ating lamesa. Kala mo talaga daming lulutuin, oh. Tayo. So ito na yung sisig na pinadala sa amin ni Mike. Maraming salamat kay Mike Kalikot dahil sa sisig na to
makakasurvive kami ngayon. Siyempre binili natin sa Dali. At ano pa natin to? Ba't may bariya? Ano natin? Tawag doon? I-marinate. Yes, syempre excited na ako sa part na to. Ay, syempre alam nyo na yung mga gamit natin. Ala, katulad ng ating yan. At syempre yung kutsilyo na galing pa sa Ifugao. Yeah! Magagamit na natin siya ngayon for the first time mga kapanalig. Nung binili natin to sa Norte, ngayon pa lang natin magagamit. Let's go. Yeah. Buksan lang natin. Uy, nagamit rin oh. Uy. Oo nga, maya-maya. Ayan na pala to. Yeah. Parang ngayon lang ako gumamit kasi ng rosemary, daw pang start na tayong makapag-ihaw. So first time ko gumamit ng ganitong ihawan. At isasama na natin to sa next project natin kung sakali, no? Para maisama natin sa listahan pag nagka-camping tayo. Makumpleto. Sa ngayon wala tayong problema, no? Hindi natin kailangan paypayan ng gusto o hipan ng gusto kasi sa lakas pa lang ng hangin dito ay kusa na siyang nagbabaga at nag-aapoy mga kapanalig. Sa pagka-camping, ito yung masarap na gawin mga kapanalig, yung pagluluto. Pero may rin part na nakaka-hassle kasi mag-set up ka pa ng mga mga gamit mong panluto, lamesa, upuan, pero part yun ang dapat mong matutunan na maging pasyensyoso at maging kalmado sa pag-set up ng lahat, no? Tulad nga sabi ko, yung tent, duyan, at kahit ano pa nadala mo, kailangan malakas yung pasyensya mo kasi kung hindi, mayayamot ka lang mga kapanalig. Kumbaga, enjoy mo lang lahat ng ginagawa mo. Hawanin na natin to kasi masunog. Pwede na kaya to? Pwede. Hindi na kami maselan eh. Titikim lang tayo ng konti, no? Kung masarap ba yung rosemary sa karne. Siyempre gamit ang ating magic ang ating paboritong kutsilyo. Talim ah. Ang talim ng kutsilyo. Pinit natin tong sisig na pinabaon sa atin ni Daddy Mike. Baon natin ngayon. Yan ang sisig na masarap. Sarap na ito. Promise. Sino ba bang? Tatlo lang kami sa daming sisig oh. Wow, ang galing magsayang ni Kuya JP oh.
Salamat kay Kuya JP. Ayan po ang pangalawang beses namin dito sa Lobo. Mas ano kami, hindi, ready rin kami nun eh. Di ba ready rin naman tayo? Kasi may mga dala namin nun, talagang may kaldero pa nga eh. Kompleto. Ngayon dala namin mga pang camping pero ready pa rin. No? May pang ihaw pa kami. Relax lang. Init na natin tong sisig na masarap. Baka sabihin ni Mike ano eh. Hindi natin binaliwala natin yung effort niya na magpabaon ng sisig. Ito oh, yan oh. Ba't parang lagi nalalaglag yung mga gamit namin. Dito may gawin mo. Yeah. Tikman nga natin baka ano panis na eh. Hindi pa. Malapit na pero hindi pa. Pero ano na eh, may 1% na. Ano ba? Oo, de, joke lang. Salty. Salty yummy. Sobrang salty. Mm-mm. Sobrang salty, nasobrahan. Ang sarap po. Uy, bili na kayo. At natutuwa ako dito sa nabili nating kutsilyo. Dahil hindi na sayang yung pagbili natin. Ang talim eh. Tsaka talagang quality. Gaganahan ka talaga maggayat ng mga karne. Ang problema, konti lang yung karne namin dito. At least nasubukan natin, di ba? Wow, gawang ipugaw. Syempre. Ito na yung ating mga kainin ngayon. At yan. Panoorin nyo sa vlog ni Kuya JP kung paano niya ginawa etong yan, may pasta tayo, libre sisig at yung liempo. Kain na tayo. Kaya inalatang ko to eh. Para hindi makain. Dahilan eh. Opo. Kaunta. Ang sarap ng kanin. Sarap no? Iba yung lasa niya. Sarap ng kanin. Saka mabango. Parang mamahal. Ayun mga Ay. Sakto lang. Malat na siya kumain. Masarap. Sarap ha? Wala, naghaharutan sila. Malapit sa tao yung mga ano dito na puso. Ganda. Ganda na balayibo niya oh. Papasok ko kay Budang to.
Good morning, kain tayo ng putong bigas. May naalok dito ng putong bigas. Lasang sinandoming. Tulad nga ng sabi ko, hindi ako papayag na hindi ko ma-experience yung tubig dito sa Lobo. Dahil nung unang punta ko ay hindi ako nakaligo dito mga kapanalig. Yeah! We're going home now! Pauwi na tayo mga kapanalig. Ang oras natin ay 8:17 ng umaga. At tatahakin na naman natin ang part ng daan dito na malubak, no? Pero kaya ng ADB natin yan. Hanap pa kami ng mga kainan. Good morning! At nakikita nyo naman ang dagat, napakaganda. Napaka-solid ng lugar at ang bait nila Mother doon, no? Maraming salamat kila Mother sa may-ari nung ating tinuluyan. Thank you so much. Naka-discount tayo. Ang bait kausap ni Nanay. Tawid. Hop. Oh, yan. Oh, very good. Dito ako tayo nagpapasal na kami. Nakakatuwa rin tatay. Ngayon lang ako nakakita ng gumagawa ng ng riprap. Sa personal ang galing. Hintayin nyo na lang yung part 3 na itong vlog natin mga kapanalig. So kita-kits na lang tayo sa next update. Bye-bye!
so high. Feet on the ground, but I still get by. Rules were made for someone else to try, but not me, not me. Ganda! Ang ganda! They say slow down, son, take your time.